Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DepEd Candon City Teleskwela, Kanlungan ng Kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Christine, ang inyong guro sa bagong kabanata ng ating aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayang Agrikultura para sa ikalimang baitang. Handa na ba kayo? Tara, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang paksang tatalakay natin ngayong araw ay ang kahalagahan ng abonong organiko. Ito ay batay sa most essential learning competency na natatalakay ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. At ang mga layunin sa araw na ito ay: una, nalalaman ang kahulugan ng organikong abono. Pangalawa, natutukoy ang kahalagahan at ang pamamaraan ng paggawa ng organikong abono. Bago tayo magsimula, narito muna ang mga ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, intindihin ang sinasabi ng guro. At pangatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Atin nang umpisahan para sa ating patnubay na tanong: ano-ano ang mga kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko? Para masagot natin ito at maintindihan ang aralin natin ngayon, subukin nating sasagutin ang mga sumusunod na gawain. Napag-aralan na natin ang tungkol sa pamamaraan ng pagtatanim ng gulay. Pero bago tayo magpatuloy, maaaring sagutin muna ang mga sumusunod na gawain para malaman mo kung gaano ka kagaling sa nakaraang aralin. Sabihin ang tama kung ang pangungusap ay naglalahad ng tamang pamamaraan ng pagpili ng itatanim na gulay at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang luwad ay ang pinakaangkop na uri ng lupa na maaaring pagtaniman ng mga halamang gulay. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. Pangalawa, sumangguni sa kalendaryo ng pagtatanim upang ang mga halamang itatanim ay maiaangkop sa tamang panahon at klima. Ang sagot ay tama, mahusay. Pangatlo, diligan ang mga pananim isang beses sa isang linggo. Ito ay mali. Pang-apat, mahalagang maihanda ang tamang uri ng lupa bago magtanim ng halamang gulay. Magaling! Tama! At panglima, mayroong mga buto na maaaring itanim na makikita sa tindahan ng mga halaman na nakabalot at may sertipikasyon ng ahensya ng pamahalaan. Ang sagot ay tama! Alam niyo ba kung ano ang abonong organiko?
Maraming uri ng abono ang naglipana sa pamilihan. Mayroong mga abono na di-organiko na madalas makikita sa mga tindahan, pero iminumungkahing piliin ang organikong abono dahil ito ay ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalusugan ng tao. Ang paggamit ng organikong abono ay hindi nangangailangan ng malaking halaga dahil ito ay ginagamitan lamang ng materyales na makikita sa bahay at kapaligiran. Sa paggawa nito, kinakailangan lamang ang ibayong pag-iingat at tamang pagsunod sa mga paraan ng paggawa upang maiwasan ang hindi mga kanais-nais na pangyayari. Ang abonong organiko ay mula sa nabubulok na mga bagay tulad ng mga tira-tirang pagkain, balat ng gulay at prutas, mga tuyong dahon o damo at dumi ng hayop. Ito ay mahalaga sa paghahalaman dahil sa abonong organiko, pinalalambot at pinapaganda nito ang hilatsa ng lupa. Pinabubuti ang daloy ng hangin at kapasidad na humahawak ng tubig. Isa pang kahalaga nito ay pinalalago ang mga halaman na walang gastos dahil hindi mo na kailangang bumili ng abonong komersyal sa mga pamilihan. Ang abonong organiko ay napatunayang epektibo sa pagpapalago ng mga pananim at nakatutulong upang maiwasan ang pagkasira ng kapaligiran. Narito ang mga pamamaraan ng paggawa ng abonong organiko. Basahin natin ng sabay-sabay. Una, gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim sa lugar na tuyo, patag at medyo malayo sa bahay. Pangalawa, ipunin ang mga natuyong dahon, nabubulok na gulay, prutas at mga tirang pagkain. Pangatlo, sa hukay ilagay o ilatag ang mga nabubulok na bagay hanggang umabot sa 12 pulgada o 30 sentimetro ang taas. Pang-apat, ipatong dito ang mga dumi ng hayop. Pang-5, patungan ito muli ng lupa o apog. Pang-6, gawin ang pagtambak hanggang mapuno ang hukay. Pang-7, araw-araw itong diligan, takpan ito ng kahit anong uri ng pantakip. Pang-8, hintayin lumipas ang 2 buwan o higit pa bago ito gamiting pataba. Kung kayo naman ay walang sapat na lugar, pwedeng gumawa ng basket composting o kaya gumawa ng FFJ o fermented fruit juice. Ito ay ilan lamang sa mga maaaring gamiting organikong abono para lumago ang ating mga halaman. Pagyamanin at subukan natin kung may nalalaman kayo. Ilabas ang papel at lapis. Handa na ba kayo mga bata? Isulat ang check kung totoo ang kaisipan at X kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, nagagawang pataba ang mga pinagbalatan ng prutas. Tumpak, ito ay check. Pangalawa, ang halamang gulay na hindi sapat ang pag-aalaga ay malago, mataba at buhay na buhay.
Magaling, ito ay X. Pangatlo, kapag masustansya ang lupa, maaasahang mabilis na mamamatay ang halamang bagong lipat. Magaling, ito ay X. Pang-apat, kung patuloy na lumalaking malusog at nagbibigay ng magandang ani ang mga pananim, ito ay makakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay. Magaling, check. Panglima, madaling matuyo ang lupa kung taglay nito ang abonong organiko. Mahusay, ito ay X. At panghuli, pinabubuti ng abonong organiko ang daloy ng hangin at kapasidad ng lupa na humahawak ng tubig. Magaling, ito ay check. Ano ang mga dapat mong tandaan sa aralin na ito? Ano-ano ang mga kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko? Ating tandaan, ang paulit-ulit na pagtatanim, maaring maubos ang mga sustansya sa lupa kaya dinadagdagan o nilalagyan ito ng abonong organiko upang mapalitan ang mga nawawalang sustansya. Ito'y mahalaga sa paghahalaman at napatunayang epektibo sa pagpapalago ng mga pananim. Kung kayo ay walang sapat na espasyo o lugar sa inyong bahay, ano ang maaari mong gawin para makagawa ng compost? Tama! Maaaring gumawa ng basket composting o FFJ o fermented fruit juice. Magaling kayong lahat mga bata. At ngayon, ating ipagpatuloy ang mga ibang gawain upang lubos nating maunawaan ang aralin. Handa na ba kayo sa susunod na gawain? Kumuha ng isang malinis na papel at ating tuklasin at sagutan ang gawain. Piliin mula sa sumusunod ang wastong sagot. Para sa unang bilang, ano ang kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko? A. Pinatataba nito ang halaman ng walang gastos. B. Pinapaganda ang kapasidad ng lupa sa paghawak ng tubig. C. Lahat ng nabanggit ay tama. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit ay tama. Pangalawa, kung walang bakanteng lupa o espasyo sa bahay, ano ang maaaring gawin upang makagawa ng compost? A. I-recycle ang mga lumang gulong ng sasakyan sa pamamagitan ng pagpapatong-patong para magsilbing hukay ang mga ito. B. Bumili ng lupa sa kapitbahay. At C. Gamitin ang batsyang ginamit ng inyong nanay sa paglalaba. Mahusay! Ang tamang sagot ay A. I-recycle ang mga lumang gulong ng sasakyan sa pamamagitan ng pagpapatong-patong para magsilbing hukay ang mga ito. Pangatlo,
Ang mga sumusunod na pahayag ay nagsasaad ng mga pakinabang ng fermented fruit juice maliban sa isa. Alin ito? A. Ito ay nagbibigay ng elementong potassium para sa pagpapalaki ng bunga. B. Ang fermented fruit juice ay nagbibigay ng karagdagang resistensya sa tanim laban sa insekto. At C. Pinapaiksi ng fermented fruit juice ang buhay ng mga pananim. Magaling! Ang tamang sagot ay C. Pinapaiksi ng fermented fruit juice ang buhay ng mga pananim. Pang-apat, alin sa mga sumusunod na mga hakbang sa paggawa ng abonong organiko ang unang ginagawa? Una, pagsama-samahin ang mga tuyong dahon, bulok na prutas, gulay, tira-tirang pagkain, at iba pang nabubulok na mga bagay. B. Araw-araw itong diligan. Takpan ito ng kahit anong pantakip. C. Gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim. Mahusay! Ang tamang sagot ay C. Gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim. At ang panghuli, bago gamitin ang mga nabulok na mga bagay tulad ng dahon, gulay, prutas, tirang pagkain at dumi ng hayop, ay kailangang palipasin muna ng patlang. A. 2 araw. B. 2 linggo. C. 2 buwan. Tama! Ang gustong sagot ay C. 2 buwan. Binabati ko kayo mga bata. Lubos ko kayong hinahangaan sa mga mahusay ninyong partisipasyon sa mga gawain natin ngayon. At para sa karagdagang gawain, magsaliksik tungkol sa mga pag-iingat na dapat gawin sa paggawa ng abonong organiko. Tandaan, huwag kalimutang magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay at mag-observe ang physical distancing. Gawin ito sa inyong kwaderno. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan. Muli, ito ang inyong guro sa EPP, Teacher Christine, na nagsasabing organikong pataba ang gamitin para sa masustansyang mga gulay na kakainin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.